Yes, hello. Isa na namang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Sa mga taga-subaybay nating nagre-request ukol sa linta, narito po ang iyong request ukol sa dasal ng mutya ng linta. Yan ang ating ibabahaging kaalaman para sa araw na ito. Siguro ay pamilyar o hindi na bago sa inyo ang mutya ng linta dahil marami na po nagbabahagi ukol rito. Pero akin pa rin po itong ibabahagi nang sa gayon matugunan natin ang request ng ating mga taga-subaybay. Ang linta ay kadalasan nating nakikita sa tubig tabang, gaya ng sapa, lawa, ilog. Kahit sa mga palayan ay merong linta o kahit saan mang lugar na may tubig. Nabubuhay ang linta sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng hayop o maging sa tao man. Dito sa ating bansang Pilipinas, ang linta ay pinaniniwalaang nagtataglay ng mutya. Sinasabi na ang mutya ng linta ay mabisa sa larangan ng negosyo bilang pampaswerte. Mabisa itong panghalina o pangakit. Sinasabi rin na mabisa itong pangontra sa kulam, barang o mga gawang demonyo. Kapag meron ka nito ay mas mainam na ibabad ito sa basong may tubig at saka inumin. Nang sa gayon ang iyong katawan ay mananatiling malakas at makaiwas sa mga sakit. Ayon sa aking kaunting kaalaman, kapag may mutya ka ng linta ay ibabad lamang ito sa langis o lana, at kapag may sugat ka ay mabilis lamang itong maghilom kapag pinahiran mo ito ng pinagbabaran ng mutya ng linta. Pero ang tanong, papaano nga ba ito makuha? Kapag ikaw ay nakakita o nakatagpo ng linta na naging bato o naging fossilized o naging crystallized, ito ang tinatawag na mutya ng linta. O kapag nakakita ka ng hugis linta na bato sa tubig, malaki ang posibilidad na ito ay mutya ng linta. Kapag meron kang tangan nito, ay ito ang dasal para manatiling malakas ang tangan mong linta. Hanggang dito na lamang ang ating kaalaman para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. God bless us all.